Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay isi-share ko sa inyo kung ano yung mga steps na ginagawa ko bago ako mag-delete ng mga OLA sa my phone ko. So meron din kasing nag-message sa akin kung paano daw po buburahin yung mga details na inilagay nila or shinare nila dun sa may mga ina-applyan nilang OLA. So ang tanong nila, mabubura pa po ba kaya yon? Ano po ang kailangan kong gawin para mabura yon, yung mga details ko sa may OLA na yon? Lalo na at hindi naman daw legit. So kayo, ano ba yung ginagawa nyong steps bago kayo mag-uninstall ng mga hindi legit na OLA? So i-comment nyo naman dyan sa may comment section at babasahin ko yan lahat. So ngayong araw ay magbibidahan lang tayo kung ano din yung mga ginagawa ko. Pag nalaman ko nga na hindi legit itong OLA na to, bukod sa pagbubura ko ng kanilang app sa my phone ko. So, ito na nga yung sagot dun sa may mabubura pa kaya yung details ko? Hindi na po. So, ayun, hindi na mabubura. So, hindi na mabubura yung mga ID, cellphone numbers. Dahil oras na mag-download kayo or mag-install kayo ng application nila, ay nabigyan nyo na sila ng access para makita kung ano yung nasa loob ng phone nyo, kagaya nga ng SMS, gallery, phone book, saka ng location nyo. Kaya hindi ba kayo nagtataka pag kayo ay nag-due date na tapos tinext nila kayo, sinabi nila kung saan yung location nyo, pati yung name ng barangay nyo. Dahil yon sa may na-access nila yung location nyo sa may phone nyo. Dahil syempre, alam naman natin na bago tayo mag-install ng mga OLA, so kung kayo ay nagbabasa sa may kanilang app, dun sa may ratings nila, ayan, dun makikita sa may description na kung ano-ano yung mga maa-access nila nga sa may phone mo. So, dun palang magkaka-idea ka na, pero ipagpapatuloy mo pa rin. So, yun na yung dahilan kung bakit nakikita na nila yung mga personal information mo sa my phone mo. Kaya ang sagot dyan ay hindi mo na po mabubura dahil may access na sila nun at nasa mga computer na nila yon. Hindi ka naman nga kasi makakapag-try sa kanilang OLA kapag hindi mo ginrant yung mga permissions na hinihingi nila. Kagaya ng dapat i-allow mo lahat-lahat ng mga magpa-pop up sa'yo. So hula ako, yung iba sa inyo ay uninstall na agad pagka nakita na hindi legit. So nasa sa inyo naman kung gagayahin nyo yung ginagawa ko or hindi. So una na nga ay, pupunta muna ako dun sa may OLA na yon at hahanapin ko yung delete option. So yung delete account. Dun pa lang i-delete ko na yung account ko. Pagkayari ay pupunta na ako sa may settings ko. Ayan, ito yung makikita naman sa may mga smartphone. Sa iOS iba kasi, pero ito yung ginagawa ko sa my smartphone. Ayan, ino-open ko yung settings. Tapos, additional settings. At click itong application management. So, dito makikita nyo yung mga app na i-download nyo or in-install nyo nga. So, ako, ito yung isa kong buburahin, yung Lemon Loan. So, i-click nyo lang kung anong app yung gusto nyong burahin. So, dito na nga makikita yung app information. Ayan, yung notification manager, permission monitor, view permission details, saka yung clear data, saka clear cache. Pagka kinlik ko itong clear data, ito daw yung mga mare-remove dun sa may application, including all files, settings, accounts, and databases. So, dito sa may data, ang nakalagay ay 4.92 MB. Tapos, sa may cache naman ay 11.55. So, pagka binura ko to is, ayan, magiging 00 na. So, yan yung una kong ginagawa. Kiniklear ko muna yung data sa cache. Dito sa my view permission details, eto nga yung mga ma-access sa my cellphone. Yung, eto may nakalagay na new. Yung draw over other apps, take pictures and videos, tapos approximate location. Directly call phone numbers, saka read phone status and identity, saka read your text messages. Dito naman sa may app permissions, so eto, yan yung mga ina-allow mo. Pag ikaw ay magsisimula pa lang na mag-fill up dun sa may application mo, ayan, ina-allow mo yung access nila sa camera, location, phone, saka SMS. Dito naman sa may notification, so ayan, kung meron ka naman na in-install na application tapos hindi mo pa nababayaran, ayaw mong kulitin ka ng kulitin, ayan, i-off mo lang lahat ng notifications. Tapos saka mo burahin yung app nila pagka nabayaran mo na. So ako, ito yung ginagawa ko din, ina-off ko lahat ng notifications. Tapos, ifo-force stop ko na din at uninstall. So, yun yung ginagawa ko lagi. At ito pa yung isa, ulitin lang natin yung process or yung step. Ayan, open nyo lang yung settings.
additional settings, tapos application management. So, ayan, pipiliin mo lang yung gusto mong i-uninstall, tapos i-clear data at clear cache mo lang. And then, force stop at uninstall. Kaso nga lang, yung iba ay walang delete account na option sa may Ola. Kailangan mo pang kontakin yung kanilang customer service na hindi naman nagre-respond din. So, if ever nga na marami na kayong nautangan ng mga Ola which is hindi naman din nakatulong sa inyo at nangangamba kayo na baka i-post kayo sa may Facebook or gawan kayo ng GC or Facebook page at i-add yung mga nasa may friend list mo, make sure na lang na unahan mo na sila, i-private mo yung Facebook account mo, tapos i-lock mo na din yung profile mo. At tanggalin mo na din yung mga nakatag sa'yo na mga kakilala mo, kaibigan mo, kapamilya mo. Kasi pagka hindi nila nakita yung account mo, baka may lumabas na kapamilya mo na itinag ka. So, yun, makikita pa din nila. At pwede nilang i-add yung tao na yon dun sa gagawin nilang GC. So, make sure na i-private nyo lahat ng social media accounts nyo. Tapos, ay mag-off SIM ka muna hanggat wala ka pang pambayad. Or kung hindi naman, pagka may tumawag is, pwede mo silang kausapin at sabihin na wala ka pang pambayad. At last ay, i-follow nyo si Madam Kikay Bautista sa may Facebook page dahil tinutulungan niya yung mga Ola victims na talagang nahaharas na at sobrang nabaon sa may mga Ola at nade-depress na din sa mga threats na nare-receive nila. At syempre ako, patuloy lang akong gagawa ng mga Ola reviews para maging aware na din kayo if ever man na ma-encounter nyo yung Ola na maganda yung ino-offer. So, gagawa ko yun ng review para makita nyo na din kung talagang legit ba yung mga yon or hindi. So, yun lang. Salamat sa mga nanonood dito sa my YouTube channel ko. At para naman sa mga nag-PPM sa akin, ay sorry po kung lahat kayo ay hindi ko nare-replyan. Pero pagka may time naman ako, ay isa-isa ko yung sinasagot. So, that's it for today's video. Thank you for watching. Kung may gusto pa kayong mga application na ipapa-review, ay comment nyo lang yan at re-reviewin ko yan para sa inyo. So, yun lang. Bye!